Sa pagpapatuloy ng series ng pinakamagaling na assassin sa balat ng Tinalupan, nagsimula ang Season 2 sa mga death row inmate na tinatarget ang ilang mga assassin na nasa kanilang listahan. Habang una sa kanila ang babaeng inmate na nagngangalang Dump, niyakap nito ang isang assassin sabay pinatay ito sa pamamagitan ng nakabaon ng mga patusok sa kanyang katawan. Tinignan pa niya ang bangkay ng lalaki at napagtanto niyang hindi daw ito cute at pangit pala sa personal. Ang sumunod naman ay ang death row inmate na si Apart na pinaghihiwa-hiwa ang kanyang target na parang mga meatloaf gamit naman ang matatalas niyang mga sinulid. Habang pinapatas-patas niya ang mga parte ng katawan ng lalaki ay napansin niya ang isang bookshelf na puno ng manga at napagtantong nawawala ang isang volume sa koleksyon nito. Agad naman siyang tumungo sa National Bookstore upang bilhin ang nawawalang volume para kumpletuhin ang buong koleksyon nito na nagpapakita naman ng kanyang pagiging perfectionist. Ang isa namang takas na bilanggo na si So ay hindi nagmamadali sa kanyang trabaho at chill lamang kasama ang isang chika babes. Hindi tulad ng tatlo niyang kasamahan, nais niya munang maunawaan ang personalidad at nakaraan ng kanyang target upang tunay niyang malasap ang huling sandali nito. Ang panghuling inmate naman na si Minimalist ay may nakakakilabot na paraan ng pagpatay. Pinipisa niya ang kanyang biktima hanggang maging para itong meatball at iniiwan na lamang na parang tekla sa isang tabi. Samantala, balik sa ating mga bida. Habang lumalabas na umalis rin si Wutang matapos nitong magtrabaho kay Sakamoto upang magsiyasat pa tungkol kay Slur, ipinakita naman ng ating mga bida na pumunta sa isang video rental shop kung saan ibinebenta ang impormasyon tungkol sa mga partikular na assassin gamit ang mga rental DVD. Nang magtanong si Sakamoto ng impormasyon tungkol sa mga death row inmate na nakatakas kamakailan, tinuro ng tindero na tumingin sila sa psycho horror section para makita ang kanilang hinahanap na impormasyon. Ngunit matapos mabusog ni Sakamoto ay tinulugan lamang nito ang palabas. Sa ibang dako naman ay nagsimula ng kumilos ang mga miyembro ng order upang tugisin ang mga tauhan ni Slur dahil sa panghihimasok ng mga ito sa kanilang teritoryo. Dahil palipat-lipat ng linya si Osaragi habang nagmamaneho, sinabi ni Hyorito na ayusin ang pagmamaneho dahil baka magising ang natutulog nilang senior citizen. Ngunit nang may dumaan na langaw sa harap ng natutulog na si Takamura, bigla nitong hinugot ang kanyang espada at nahiwa ang itaas na bahagi ng kanilang sasakyan sa isang iglap lamang. Dahil doon ay pabirong sinabi ni Negumo na may kasama rin silang isang assassin na wala rin preno kung pumatay. Sa sumunod na araw ay sinimula naman ni Heisuke ang kanyang morning routine sa pamamagitan ng pagtangkang pagpatay kay Sakamoto. Ngunit madali lamang iniwasan at sinalo ni Sakamoto ang bala gamit ang chopsticks, maliban sa isa na tumama sa dingding. Bigla namang dumating si Shin at inatake na lamang nito si Sakamoto, ngunit alam ng bida na nagpapanggap lamang ito at ito talaga ay si Negumo. Naroon si Negumo upang payuhan si Sakamoto na huwag nang makialam sa pagtugis sa mga bilanggo dahil nagsimula ng kumilos ang order laban sa mga ito. Ngunit dahil alam ni Sakamoto na papatayin agad ng order ang mga ito ay hindi siya pumayag sa gusto ni Negumo at idineklara niyang huhulihin niya ang mga ito ng buhay dahil nais niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Slur. Dahil doon ay tinanong ni Negumo si Sakamoto kung alam ba niya kung paano siya tinitignan ng kanilang mga kalaban. Nagulat si Sakamoto nang makita ang listahan dahil nakalagay ay B-rank lamang siya habang si Negumo naman daw ay isang S-rank target. Samantala, nagtungo naman sina Shin at Lu Xiaotang sa supermarket upang mamili. Habang nais ni Shin na matapos na ang kanilang pamimili dahil malaya pa rin daw ang mga nakatakas na bilanggo, si Lu naman ay chill lang na nakikipaglaro sa pusa dahil naniniwala siyang kaya naman silang protektahan ng kanilang bossing. Kaya nang ipakita kay Shin ang cute na aso ay hindi niya na rin natiis na makipaglaro rito, ngunit habang ginagawa niya ito ay bigla nilang napansin ang pagiging agresibo ng mga hayop sa paligid. Napansin nila ang isang kahina-hinalang lalaki na nakatitig sa mga aso at tinatawag itong mga tanga. Dahil walang ideya ang dalawa sa itsura ng kanilang mga kalaban, lumalabas na ang lalaki ay walang iba kundi si So, na isa sa mga nakatakas na bilanggo. Inilabas niya ang isang palakol mula sa kanyang bag at bigla itong inihampas patungo kay Shin, habang agad namang nagtakbuhan ng mga tao dahil sa takot. Ngunit isang crowbar ang lumipad patungo kay So, kung saan namangha siya kay Shin dahil mabilis nitong naprotektahan ang kanyang atake kanina. Nang banggitin ni So ang pangalan ni Shin, naguluhan rito ang binata dahil alam nito ang kanyang pangalan. Doon na ibinunyag ni So na kasama silang dalawa sa hit list ng mga death row inmate kung saan si Lo ay nakalagay bilang isang C-rank target habang si Shin naman ay isang D-rank lamang.
Dahil sa tingin ni Shin ay minamaliit siya ng mga ito, ipinakita niya ngayon ang kanyang kakayahan at nagawa niyang basahin ang gagawing pag-atake ng kalaban, kaya't nakapagpatama siya ng isang sipa rito. Ngunit nang muling basahin ni Shin ang isipan ni So ay wala na siyang ibang mabasa kundi ang matinding pagnanais nitong pumatay. Habang ibinunyag ni So na pinag-aralan niya ang kakayahan ni Shin na bumasa ng isip, sinimulan na niyang atakihin ang dalawa gamit ang kinabit niyang lubid sa kanyang palakol. Ngunit habang naghahanap ang dalawa ng kanilang pwedeng magamit, niligtas ni Shin si Lo na naging dahilan upang siya ang tamaan ng atake ng kalaban. Mabilis namang gumanti si Lo upang makuha niya ang atensyon ng kalaban habang nakita naman itong pagkakataon ni Shin upang umatake. Kaya gamit ang ilang kagamitan ay sinilaban niya ang bunbunan ng kalaban, ngunit ikinagulat nila nang makitang buhay pa rin ang Mokong. Agad namang gumanti si So at tinamaan nito ang isang gasol na naging dahilan upang lumikha ng pagsabog at magtulak sa dalawa sa bingit ng kapahamakan. Samantala, habang nag-uusap sina Heisuke at Sakamoto, nag-aalala ang bida dahil hindi pa rin dumarating sina Shin at Lo. Bagamat sa tingin ni Heisuke ay marahil okay lamang ang dalawa dahil magaling si Shin, iba naman ang tingin roon ni Sakamoto dahil sa tingin niya ay hindi pa talaga nararanasan ni Shin ang isang life and death situation, kaya't naniniwala siyang hindi pa lumalabas ang tunay nitong galing. Habang nalilito na si Shin kung ano ba ang dapat niyang gawin, si So naman ay sinabing kapag natapos niyang patayin sina Shin at Lo ay isusunod na niya ang pamilya ni Sakamoto dahil nais niyang makita kung paano magdusa ang bida. Dahil sa mga narinig ni Shin ay bigla niyang nabuksan ang isang bagong antas ng clairvoyance, kung saan kaya na niya ngayong madaling mapredict ang mga galaw ng isang tao kahit hindi na niya basahin ang isipan nito. Nagawang masangga ni Shin ang gagawing sanang atake ng kalaban habang nagawa rin niyang makapagpatama rito ng ilang sunod-sunod na suntok. Habang nagtataka si So kung totoo bang nakikita ni Shin ang kanyang hinaharap, lumalabas na malinaw na nakikita ni Shin ang gagawing galaw ng kalaban kaya't nakakagawa siya ng isang counter-attack. Sa isang flashback, ipinaliwanag ni Wu-Tang kina Shin ang tungkol sa motor readiness potential. Ayon kay Wu-Tang, ang motor readiness potential ay tumutukoy sa isang phenomenon kung saan ang utak ng isang tao o ang kanyang kamalayan ay kumikilos ng mas mabilis kaysa sa katawan. Sa madaling salita, kung may taong gustong manuntok, lumilitaw muna ito sa kanyang isipan sa loob ng isang millisecond bago kumilos ang katawan ayon sa kanyang naiisip. Dahil nabuksan na ni Shin ang kakayahang basahin ng motor readiness potential ng isang tao, kaya na niya ngayong mapredict ang gagawing atake ng kalaban. Habang nagbibigay si Shin ng ilang serye ng atake kay So, bigla siyang nakaramdam ng pagod dahil hindi pa sanay ang kanyang katawan sa bago niyang kakayahan. Dahil doon ay nahuli si Shin ni So sa gagawin nitong atake, ngunit bigla na lamang lumitaw si Lo upang siya naman ang iligtas nito. Hindi naman napigilan ni Shin na magtaka dahil tila bahagyang nag-iba ang personality ni Lo na parang isang agresibong chika babe. Nang mapansin ni Shin ang isang bote ng ethanol, napagtanto niyang ininom ito ni Lo upang i-activate ang drunken fist style nito. Bagamat kakaiba at hindi ito ang karaniwang bersyon ng kanyang estilo, dito napagtanto ni Shin na nasa drunken triad mode si Lo. Pagtayo pa lamang ni So ay nagpakita na ng agresibong pag-atake si Lo sa kanya, kung saan sinaksak pa nito ang kanyang braso. Doon na nakaramdam ng takot si So mula sa kakaibang Lo na kaharap niya ngayon, kaya't wala nang nagawa ang inmate at tumakbo na lamang. Kaya habang tila bumaliktad na ngayon kung sino ang mukhang mamamatay tao sa kanilang dalawa, hindi naman napansin ni So ang paglitaw ni Shin at hinampas siya nito ng isang ladder. Matapos matalo ni na Shin at Lo ang unang bilanggo ay nakatulog ang dalawa dahil sa sobrang kapaguran. Ang hindi nila alam ay nakatakas na pala si So mula sa pagkakagapos nito at sumakay sa isang taxi upang magpahatid sa airport para tumakas. Ngunit kamalas-malasan niya dahil nakasabay niya si Hyo sa loob ng taxi na siyang naghahanap rin sa kanya, kaya't sa kabilang buhay pa rin ang kanyang ending. Matapos matuklasan ni na Shin na nakatakas pala ang kanilang bihag, biglang sumakit ang kanyang ulo dahil sa after effect ng kanyang bagong kakayahan. Sa sandali ring iyon, dumating naman roon ang mga tinatawag na mga floater mula sa JAA. Ayon kay Shin, sila ang mga nangangalaga sa paglilinis at pagbabalik ulit sa dating ayos ng lahat kapag may ginawang kaguluhan ng mga assassin. Sa ibang dako naman, nalaman na ni na Shishiba at Osaragi ang pagkamatay ng isang bilanggo at nag-aalala si Osaragi dahil baka wala na silang maabutan. Kaya nang makatanggap si Shishiba ng isang tawag mula kay Nagumo na natuntunan nito ang isa pang bilanggo, agad na nagmadaling umalis si Osaragi at iniwan si Shishiba. Pumunta si Osaragi sa isang shrine at nagdasal na sana ay matuntunan niya ang isa pang bilanggo. Ngunit tila dininig kagad ang kanyang panalangin dahil naroon rin si Dump na agad naman siyang inatake gamit ang patusok nito sa kamay.
Bagamat nakapikit ang mga mata kanina ni Osuragi, madali niya lamang naiwasan ang pag-atake at nagpasalamat siya sa Diyos sa agarang sagot sa kanyang dasal. Doon ay hindi binigyan ni Osuragi ng pagkakataon na umatake ang babaeng inmate at agad na binasag ang pagmumukha nito. Bagamat duguan si Dump mula sa tinamo nitong pinsala, balak pa rin niyang bigyan si Osuragi ng isang makeover. Doon ay nagsimulang umatake muli si Dump gamit ang mga nakabaon na prosthetic spike sa kanyang katawan, at nagawa niyang maitapon palayo ang maleta na naglalaman ng napakabigat na armas ni Osuragi. Habang ipinagpapatuloy ni Dump ang pag-atake, napagtanto naman ni Osuragi na masamang ideya kung makalapit sa kanya ang inmate. Kaya nang muling sumugod si Dump ay sinipa ni Osuragi ang kampana ng shrine at lipad sa labas ang babaeng bilanggo. Naalala naman ni Dump ang kanyang nakaraan, kung saan ang nais niya ay sa kanya lamang nakatuon ang buong atensyon ng kanyang mga minamahal. At upang magawa ito ay pinapatay niya ang kanyang mga minamahal dahil dito niya lamang nakukuha ang buong atensyon ng mga ito kapag natatakot na sila sa kanya. Gayunpaman ay nais pa rin niyang humanap ng kanyang susunod na kasintahan, kaya't good luck na lamang sa mga lalaki dyan. Muling sumugod si Dump ngunit kahit anong pag-atake niya ay wala siyang binatbat kay Osuragi, kung saan nilalampaso lamang siya ng kanyang kalaban. Dahil sa kanyang pagkainis ay sinigaw ni Dump na gusto niya lamang mahalin at sinabing wala siyang pinagkaiba sa ibang tao. Ngunit habang kinukuha ni Osuragi ang kanyang bosso, sinagot niya si Dump na sila ay naiiba sa lahat dahil silang dalawa ay parehas mamamatay tao. Gayunpaman ay nagpapasalamat siya kay Dump dahil ang mga taong katulad nito ang dahilan kung bakit siya patuloy na nabubuhay. Biglang sumugod si Osuragi kay Dump at ibinigay ang katapusan ng ikalawang takas na bilanggo. Sa ibang dako naman, tinawagan ni Heisuke si Sakamoto at sinabing hindi pa rin niya matagpuan ang mga serial killers. Ngunit nais pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap at ipapaalam agad kung makakalap siya ng anumang impormasyon tungkol sa mga ito. Samantala, kasalukuyan namang nakikipag-usap si Kishima sa kanyang boss na si Slur, kung saan ipinaliwanag niya na naaayon ang lahat sa plano at nalinlang na nila ang order. Ngunit inaabangan pala siya roon ni Apart na inaakusahan siya nito na hindi totoo at may hindi sinasabi sa kanila. Bagamat nagpapasalamat si Apart sa pagpapalaya sa kanya mula sa bilangguan, hindi niya matiis na gamitin lamang siya at brutal na pinaghihiwa si Kishima. Salamat sa kanyang body modification ay nakaligtas pa rin si Kishima habang sinabi sa kanya ni Slur mula sa telepono na hayaan na lamang nila si Apart. Sa tindahan naman ng pamilyang Sakamoto, doon ay mag-isa lamang si Aoi nang biglang dumating ang isa sa mga bilanggo na si Minimalist. Samantala, dinala ni Sakamoto si Shin sa kanyang physical therapist na si Granny Mia, kung saan sumailalim si Shin sa isang acupuncture therapy upang gamutin ang natamo niyang sugat mula sa kanyang laban. Matapos ang kanyang gamutan, pinaalalahanan ni Granny Mia si Shin na 5 minuto kada araw niya lamang maaaring magamit ang kanyang bagong kapangyarihan dahil matindi ang epekto nito sa kanyang katawan. Pagkatapos ni Shin ay si Sakamoto naman ang sumailalim sa isang therapy, kung saan sinabi sa kanya ni Granny Mia na dahil sa kanyang pagreretiro ay nasa 30% na lamang ang kanyang dating lakas. Ngunit bago umalis si Sakamoto ay binigyan siya ng matanda ng isang siko sa tiyan, na ayon sa matanda ay isa raw treatment boost. Balik sa tindahan ng mga Sakamoto. Doon ay tinanong ni Minimalist si Aoi tungkol sa kinaroroonan ni Sakamoto, ngunit sumagot si Aoi na lumabas muna ang kanyang asawa. Hindi ito pinaniwalaan ni Minimalist at ipinakita ang kanyang pagkainis sa pamamagitan ng pagyupi at gawing isang maliit na bola ang lagayan ng pera. Kasunod nito ay winasak pa niya ang lamesa at hinawakan sa leeg si Aoi, habang pilit na pinapaamin kung nasaan si Sakamoto. Ngunit sa sandaling iyon, biglang binali ni Aoi ang braso ni Minimalist at sinaksak ito sa leeg ng kutsilyo dahil lumalabas na si Nagumo pala ito na nagdisguise bilang si Aoi. Nang ibunyag ni Nagumo na laruan lamang pala ang kanyang kutsilyo, doon ay lalo lamang nagalit si Minimalist at gusto siyang gawing meatball. Subalit nang mabilis na nakapunta si Nagumo sa likuran nito, agad na napabaligwas palayo ang malaking tao. Bilang kaibigan na hindi makatanggi, ibinunyag ni Nagumo na pinakiusapan siya ni Sakamoto na bantayan ang kanyang pamilya habang ito ay wala. Samantala, habang hinahanap pa rin ni Heisuke ang mga takas na bilanggo, bigla niyang nakita ang isa na nasa ibaba lamang ng Tokyo Tower. Nang tangkay ni Apart na atakihin ng isang sibilyan, agad itong pinigilan ni Heisuke, ngunit nagawang masangga ni Apart ang bala gamit ang mga sinulid nito sa kamay. Mabilis na inakyat ni Apart ang tower gamit ang kanyang mga sinulid at binagyo niya ang kinaroroonan naman ni Tutoy Sniper. Sinubukan magpaputok ni Heisuke, ngunit sa isang iglap ay pinaghihiwa ni Apart ang kanyang rifle.
Agad siyang tinalyan ni Apart at handa na sanang tapusin ang kanyang buhay, ngunit biglang dumating si Sakamoto mula sa elevator at binigyan ng sapok ang kalaban. Lumalabas na kaya pala nagpaputok kanina si Heizuke ay bilang senyales kay Sakamoto upang mabilis nitong matunton ang kanyang kinaroroonan kapag nahanap na niya ang isang bilanggo. Gayunpaman ay naghahanda na ngayon sa laban si Sakamoto kontra naman sa isang takas na bilanggo na si Apart. Samantala, agad na sinugod ni Minimalist si Negumo, ngunit hindi niya masabayan ang bilis ng assassin at nakuha pa ang kanyang telepono nang hindi niya namamalayan. Matapos matuklasan ni Negumo na wala pala itong phone number ni Slur ay itinapon niya na lamang ang telepono ng bilanggo, kaya naman lalong nagalit si Minimalist at ipinagbabato sa kanya ang lahat ng mahawakan nito. Ngunit bigla na lamang naglaho si Negumo habang sinimula naman itong hanapin ni Minimalist. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Negumo na kinopya pa ang itsura ng bilanggo at ipinakita na malaki ang agwat ng kanilang mga lakas. Nang nagdesisyon na si Negumo na tapusin na ang laban, inilabas niya ang kanyang espesyal na sandata na may 6 na kagamitan. Tinanong ni Negumo si Minimalist kung paano nito gustong mamatay at pumili lang daw ito ng numero mula 1 hanggang 6. Ngunit dahil alam ni Negumo na wala siyang makukuhang sagot mula sa bilanggo ay nagpagulong na lamang siya ng dice at lumabas ang numerong 3. Dahil sa nakuha nitong resulta ay ginamit ni Negumo ang ikatlong kakayahan ng kanyang sandata at mabilis na pinugutan ng ulo ang bilanggo. Samantala, habang nangyayari ang laban sa pagitan ni Apart at ni Sakamoto, nagtataka ang bida kung bakit hindi pa rin siya pumapayat kahit kanina pa siyang nakikipaglaban. Naalala niya ang treatment na ibinigay sa kanya ni Granny Mia at bigla siyang napaisip kung may ginawa ba itong kakaiba sa kanya. Sinubukan niya ang isang mabilisang workout ngunit hindi pa rin talaga nagbago ang kanyang katawan. Samantala, naiinis naman si Apart sa paraan ng paggalaw ni Sakamoto dahil napakaliksi daw nitong kumilos para sa isang mataba. Kaya nang sinubukan niyang hiwain ang bida, madali lamang din itong nakawala at naiinis dahil napakatibay nito para sa kanyang sinulid. Habang nakaramdam naman si Sakamoto ng kakaiba sa kanyang katawan, lumipat ang eksena kung saan kausap ni Granny Mia sina Shin at Lo. Napansin ng matanda na masyadong nakaasa sa ideya ng pagpayat si Sakamoto upang bumalik kahit papaano ang lakas nito kapag ito ay nakikipaglaban. Kaya gamit ang espesyal na pressure point na ginawa niya kay Sakamoto, inangkop niya ang kasalukuyang katawan nito upang matutunan nitong yakapin ang kasalukuyang sarili at matagpuan ang lakas ng hindi binabago ang kanyang katawan. Kaya nang muling subukang talyan ni Apart si Sakamoto ay mabilis itong nakagawa ng isang malakas na counter sa kalaban. Ngayon ay nauunawaan na ni Sakamoto kung ano ang ginawa sa kanya ni Granny Mia habang nararamdaman na rin niya ang kanyang totoong lakas at hindi na kailangan bumalik sa dating sarili para manalo. Matapos lumipat ang laban ng dalawa sa labas ng tower, humanga si Apart sa bagsik ni Sakamoto at nagsimulang ma-enjoy ang laban. Tinanong ni Apart ang bida kung nais ba nitong marinig ang kanyang kwento, ngunit sumagot si Sakamoto na wala siyang oras upang makinig sa kanyang kadaldalan. Samantala, tinawagan ni Negumo si Shishiba at tinanong niya ito tungkol sa listahang natanggap ng mga inmate mula kay Slur. Napagtanto niyang wala sa JAA ang impormasyon tungkol sa huling pahina ng listahan ng mga ito dahil lumalabas na nakalagay ang mga pangalan ng mga bilanggo sa huling pahina at marahil nais rin ng mga itong pag-awayin sa huli. Tinawag ito ni Negumo na isang baluktot pero epektibong paraan ng paghawak sa sitwasyon, ngunit ganun pa man ay tapos na ang silbi ng mga bilanggo at nagamit na sila para sa tunay na layunin. Samantala, bagamat walang oras makinig si Sakamoto sa kwento ni Apart ay pinilit pa rin itong ikwento ng bilanggo dahil malinaw pa rin kay Apart ang mga sandaling iyon na para bang maliwanag pa sa sinag ng araw. Si Apart ay laging mapag-isa at walang kahit isang kaibigan noong bata pa siya. Bagamat lagi niyang nakikita ang kanyang ina sa kanilang tahanan, wala siyang naaalalang pakikipag-usap rito dahil wala itong pakialam sa kanya. Tanging ang kanyang ama lamang ang naging mabait sa kanya, kung saan madalas siya nitong sabihan na maging mabait at tapat lamang sa iba dahil tiyak na mamahalin din siya ng mga ito. Bagamat sinunod ni Apart ang payo ng kanyang ama, hindi pa rin siya nagkaroon ng kaibigan at palagi siya ng mga itong itinataboy. Nang naipon na ang galit sa kanyang kalooban, ibinuhos niya ito sa isang manika at pinagpira-piraso ito habang nakakaramdam siya ng kasiyahan. Hindi nagtagal ay nahuli na siya ng kanyang ama na ginagawa na ito sa isang hayop, kaya't agad siyang dinala nito sa isang neurologist, ngunit wala namang nakitang abnormalities sa kanyang utak. Ngunit hindi matanggap ng kanyang ama kung paano magiging normal ang isang anak na pumatay ng isang hayop nang wala man lang kahit anong dahilan.
Nang makita niyang kinasuklaman na rin siya pati ng kanyang ama, bigla na lamang may nagtik sa utak ni Apart at doon na niya hindi napigilan pumatay ng isang tao. Pagkatapos ay binuksan niya ang ulo ng kanyang ama upang makita ang utak nito at ikumpara ang x-ray ng kanyang sariling utak. Doon niya napagtanto na pareho lamang sila ng kanyang ama at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang konektado siya sa isang tao. Simula noon ay palagi na niyang tinitignan ang kaloob-looban ng mga tao upang patunayan sa sarili na hindi siya kailanman nag-iisa. Kaya't nang sabihin niyang nais niya ring makita ang kaloob-looban ni Sakamoto, sinabi ng bida na mali ang kanyang paniniwala at ang pagpatay ng tao ay lalo lamang pumuputol ng koneksyon niya sa mga ito. Hindi nagustuhan ni Apart ang sagot ni Sakamoto, kaya't ipinakita niya ang kanyang pagkainis rito sa pamamagitan ng pagsira ng isang bahagi ng pundasyon ng tower gamit ang kanyang mga sinulid. Agad na napansin ng mga tao sa labas na tila medyo tumatagilid ang tower, habang ang mga nasa loob naman ay nagpapanik na. Agad namang kumilos si Sakamoto at hinawakan ng cable tower upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak nito, ngunit tinalyan ni Apart ang kanyang matabang mukha upang hadlangan ang kanyang paggalaw. Ngunit sa sandaling iyon ay isang tulong ang dumating para kay Sakamoto dahil bigla na lamang lumitaw si Takamura at hiniwa ang isang bahagi ng ibabang pundasyon ng tower upang panatilihin itong pantay. Matapos itong gawin ng matanda ay sumakay lamang siya sa taxi na tila walang nangyari, habang ang mga tao naman ay nakahinga na ng maluwag nang makita na hindi na tumatagilid ang tower. Sinamantala na ito ni Sakamoto upang makawala sa mga sinulid ni Apart at nagbigay siya ng isang mabilis na counter-attack rito. Ngunit hindi pa roon natatapos si Sakamoto dahil hinampas niya rin ng ladder ang bilanggo at pinutol ang mga sinulid nito gamit naman ng isang dish antenna. Habang nahuhulog si Apart, iniisip niya kung bakit napakasakit ng kanyang buhay gayong isa rin naman siyang tao tulad ng lahat. Ngunit sa sandaling iyon ay hinawakan ni Sakamoto ang sinulid at sinabi sa kanya na maaari pa niyang baguhin ang paraan ng kanyang pamumuhay at nangakong hindi siya nito bibitawan. Subalit sa sumunod na eksena ay sinimulan siyang paikutin ng mabilis ni Sakamoto hanggang sa sumalpok siya ng malakas sa tower at tuluyang mawala ng malay. Dinala ni Sakamoto si Apart papunta sa klinik ng Granny Mia, kung saan doon na nagkamalay si Apart at nagtataka kung ano ang nangyari. Ngunit nang nabisto siya ni Shin na nagtutulog-tulugan, agad siyang lumayo at tinanong kung anong gusto nila sa kanya at kung bakit hindi pa nila siya pinatay. Ipinaliwanag nila na wala silang hinanakit laban sa kanya at ang kailangan lang nila ay impormasyon tungkol sa taong umupa sa kanya. Binanggit ni Sakamoto na gusto lang nilang bigyan siya ng pagkakataong magbago, habang sinabi naman ni Shin na dapat siyang magpasalamat kay Sakamoto dahil pinatawad pa rin siya nito. Nang idagdag pa nila na siya lamang ang tanging makakatulong sa kanila ngayon, nagulat rito si Apart dahil ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong uri ng pagtanggap at hindi itinuring na ibang tao. Kaya nagpa siya si Apart na makipagtulungan sa kanila at ibinunyag na bagamat hindi niya kilala ng personal si Slur, ibinahagi niya ang naging pagkikita nila ni Kishima. Matapos niyang wasakin si Kishima, iniwan niya ang isa sa kanyang mga sinulid doon at nakinig sandali sa kanilang pag-uusap. Narinig niya na nais ni Slur na wasakin ang base ng JAA habang busy ang order sa pakikipaglaban sa kanilang mga takas na bilanggo. Sa madaling salita, ang tunay na plano ni Slur ay hatiin at ilihis ang atensyon ng order upang tuluyan nilang mapuksa ang lahat sa JAA. Matapos naman makuha ang impormasyon mula kay Apart, nagpa siya si Sakamoto na dapat silang tumungo sa JAA na ikinagulat naman ni Shin. Ang JAA ang pinakamalaking samahan ng mga assassin sa Japan, kung saan binubuo ito ng mahigit 1,000 na miyembro habang 400 sa kanila ay mga profesional na hitman. Ang Kanto branch ng JAA ang nagsisilbing sentrong haligi ng buong organisasyon, kung saan dito nagbibigay ng iba't ibang serbisyo at mga internal na gawain tulad ng pag-oorganisa ng mga misyon para sa mga assassin. Samantala sa nasabing lugar, doon ay nakarating na ang assassin na tinatawag na Slur, habang kasama nito ang isang lalaking nagngangalang Gako. Nang harangin sila ng gwardya at hinihingi ang kanilang mga lisensya, ipinaliwanag ni Slur na itinapon na niya ito dahil hindi niya gusto ang kanyang litrato. Kaya tinutukan sila ng gwardya dahil sa kanilang panghihimasok sa lugar, ngunit lumapit si Gako at pinatay ito sa isang suntok lamang. Nagpatuloy sila sa paglalakad papasok sa opisina na tila walang nangyari, habang tinawag ito ni Slur na isang hakbang patungo sa marangal na katarungan. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.